Isang umaga, nagising ako sa kama ko at napagtanto kong sobrang yaman ko na. Sobrang yaman na hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa lahat ng perang ito. Ibig kong sabihin, pinag-uusapan natin ay bilyon-bilyon. Komportable ang buhay. Nasa akin na ang pinapangarap kong bahay. Nasa akin na ang mga pinapangarap na kotse, mga Ferrari at mga Lamborghini, pati mga Rolex. Hindi ko sinasadya magyabang, pero ang ganda ng buhay ko. At ngayong araw, pakiramdam ko ay sobrang mapagbigay ako. Sobrang mapagbigay na gusto kong mamigay ng milyon-milyong dolyar. 16 na milyon para maging eksakto. Kasi bakit hindi? Kaya ako naman. Pero bigla akong nakarinig ng matinis na boses. Parker! Parker! Gumising ka na! Hello? Gumising ka na! Hello? Gumising ka. Nanaginip ka lang. Gising! Maiwanan tayo ng flight. Mga pare, medyo hindi ako mayaman. As in, hindi talaga seatbelt. Pero lang yun, hindi ko rin bahay. Linawin ko lang, tara na sa Vietnam. Pagkatapos ng 18 oras, diretso ako nagpunta sa ATM para unang beses maging milyonaryo. Kakakuha ko lang ng 16 milyon, parang si Mr. Beast pero Temu version. Pero syempre, wala akong 16 milyon ga dollar na ipamimigay. Sana meron ako, pero dito sa Vietnam, dong ang pera at nakakuha ako ng 16 na milyong dong na bahagyang mas mataas sa karaniwang buwan ng sahod. Hanapin na natin ang una nating bibiktimahin. Para sa unang mabibigyan, magbibigay ako ng 100,000. Abangan nyo hanggang dulo ng video dahil mamimigay din ako ng 10 milyon. Ang bulaklak na ito ay nagkakahalaga ng 20,000. Bibigyan ko siya ng tip na 100,000. Para sa'yo, ito. Regalo. Tara, humanap tayo ng pagbibigyan ng bulaklak. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko ang matandang babaeng nakaupo. Mukhang natuwa siya sa bulaklak at napakaganda ng kanyang ngiti kahit hindi ako marunong mag-Vietnamese. At oo, ang sarap ng pakiramdam. Pero ngayon, oras na para ipamigay ang 500,000. Kaya susubukan kong maghanap ng tindahan ng banh mi sandwich. Masarap ang banh mi sandwich. Bibigyan ko siya ng tip na 500,000. Naglakad ako, muntik mabangga ng motorsiklo. Tapos nakita ko ang banh mi sandwich. Ang daming mantika. Kung ilalagay niyo yan sa sandwich, baka hindi ko kayanin. Ngayon, ang tanong, masarap ba ang banh mi sandwich? 20,000 lang ito. Nung tinikman ko, sobrang natuwa ako. Mukhang masarap at ang galing. Para sa'yo, ito. Ibinibigay ko. Ooh. Salamat. Talagang masarap ito. Sige, deserve na yan. Nalito siya. Pupunta na kami sa Sapa. Bariong 7 oras ang layo. Mukhang astig doon. Kita-kit sa Sapa. Habang papunta sa Sapa, napansin ko kung gaano kaganda ang Vietnam. Isa talaga sa paborito ko. Unang beses ko ring natulog sa bus. Ang saya. Pagkatapos, oras nang ipamigay ang 1,000,000 dong. Kahapon, nakilala namin ang 2 lokal na babae na gustong dalhin kami sa kanilang barya sa bundok, malapit sa palayan. Tingnan natin kung saan tayo pupunta. Excited ako. Hi! Buti nakita kita. Tapos ka na bang mag-almusal? Kumain na ba tayo? Oo, kumain ka na ba ng almusal? Mamaya? Kumain ka na ba ng almusal? Kumain ka na ba ng almusal? Hindi pa. 2 oras pa bago ka magtanghalian. Sige. 2 oras. Ito ay isang lakaran. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong naglakad sa bundok. Tingnan natin kung anong klaseng lakaran ito. Pero oo, sila nga ang tamang tao na bigyan ng milyon. Balik tayo pagkatapos ng 2 oras, kapag pagod na tayo. Masaya kami dahil hindi namin alam ang mangyayari. Umalis na kami para sundan ng 2 babae papuntang baryo sa bundok. Tuloy-tuloy lang kami paakyat. Kinakidnap ba kami? Kung hindi ako makauwi, pinatay kami ng 2 babaeng to. Nawawala ang YouTuber na si Parker Seidel sa bundok ng Vietnam. Huli siyang nakitang umaakyat ng bundok kasama ang 2 babaeng taga-baryo. Sabi ng otoridad, posibleng siya ay dinukot. At pagkatapos, nakakita ng halaman ng 2 babae. Marijuana. Oh, gusto mo ba ng marijuana? Ooh. Kumuha siya ng kaunti at sinabi sa akin na amuyin ko ito. Oh. Ngayon, balik hiking ulit kami. Nagsimula akong magduda kung dadalhin talaga nila kami sa baryo nila dahil mahirap paniwalaan na dito sila nakatira sa taas ng bundok. Parang nasa gitna kami ng kawalan. May nadaanan akong sobrang kadire. Grabe. Parang malamig na silip. Oh! Oo, punong-puno ng tawanan at magagandang vibe sa mga babaeng ito. Nung nadapa ako, tinulungan nila akong tumayo. Papunta sa baryo nila, may nakita kaming mga astig na hayop. Ngayon, bibigyan na namin sila ng 1,000,000 dong. Ang saya at cool nyo talaga. Mahal namin kayo. May tip kami para sa inyo. Salamat. Salamat.
Oh, salamat. Ang gagaling nyo. Nagpaalam na kami. Sino nang tatawa sa mga biro ko? Oo, sigurado mamimiss ko sila. Panahon na para humanap ng bagong taong bibigyan ng 5 milyon. Nagrenta kami ng moped at hahanapin na ang susunod na pagbibigyan. Kaya sumakay ako sa moped at naganda na akong maghanap ng taong nangangailangan. Hindi ko alam na mababasa pala ako at sobrang lamig pa. Yun na ang pinakamasamang sakay ko sa moped sa buong buhay ko. Ginawa na ginawa kami at niligtas kami ng mga babaeng ito. Sabi niya, tumabi muna, bibigyan kayo ng gloves at poncho. Bibiliin namin at bibigyan ko siya ng tip. Nahihiya sila sa camera pero siguro daw magugustuhan nila ang tip na ito. Salamat! Maraming salamat. Para sa'yo ito. Ha? Para sa'yo. Isang regalo. Salamat! Ang astig ng pamilyang to, tapos binigyan pa kami ng coke ng asawa. Ang saya ng reaksyon nila, kaya nagdagdag pa ako ng tip at binigyan sila ulit ng 1 milyon. Pa? Inalok nila kaming ipagluto ng pho, kaya umupo kami at nagluto sila ng tanghalian para sa amin. Saba? Yan na! Oh, Pakiramdam ko, parang ako ay isang giraffe. Narito na ang pho, hindi ko pa ito natikman dati, kaya excited akong tikman niya yon. Ilang taon ka na? Anam? Mukha silang mas matanda. Tama na. Humingi ka ng tulong. Naisip ko kung yung timpla sa mga daliri niya ay nagpapasarap dito. Palagi mong sinisira ang pagkain ko. Uubusin ko na lang itong pho, tapos magbibigay tayo ng tip. Tapos, pinatikim niya kami na akala ko ay tubig. Pero hindi pala tubig. Akala ko binibigyan niya ako ng tubig. Hindi yung tubig. Yun ay... Hindi ko alam. Yun ay, hand sanitizer. Agad naming nalaman ang 2 bagay tungkol sa taong ito. Una, mahal na mahal niya ang alak niya. Sobrang hilig niya talaga. At pangalawa, mahilig din siya sa salitang Vietnam. 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 Vietnam! Vietnam. Tara na! Vietnam! Vietnam. 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 Kakatapos lang namin, sobrang sarap ng pagkain pero busog na kami. Ngayon, pupunta na kami at magbigay ng tips sa kanila. Sige, salamat! Palam, palam. Halam. Palam, halika na. Salamat. Salamat! Yeah. Oh. Sige, may isa pa akong regalo. Hello, salamat. Sa totoo lang, sobrang saya ng karanasang ito at parang itinadhana akong makilala ang pamilyang ito. Sobra silang mabait at mapagbigay, perpektong pamilya para bigyan ng pera. Hindi ko alam kung paano pa mas gaganda ang reaksyon nila. Parang may toothpick na tumutusok sa leeg ko. Sapa, Vietnam. Talagang napakasaya gawin ng video na ito at natutunan ko ng sarap sa pakiramdam ang magbigay at tumulong sa ibang tao. Kaya para sa susunod na bahagi, mamimigay ako ng 10 milyon. Una, gusto ko munang hanapin ang tamang pamilya o tao na pabibigyan ng pera. Marunong ka bang maging less? Pagkatapos maglakad-lakad sa mga kalsada, nakasalubong ko ang isang lalaki ng pangalan ay Tree. Ano yan? Grabe. Wild nun. Nag-shoot kami ng video para sa YouTube. Ngayon? Ngayon na mismo? Oo, medyo. Naghahanap ako ng perpektong pamilya na nangangailangan ng pera. May gagawin ka ba bukas? Wala akong gagawin bukas. Kinausap ko si Tree at pumayag siyang tumulong maghanap ng pamilya. Umaga na at kagabi, wala kami nahanap na mabibigyan ng pera. Makikipagkita kami kay Tree. Tutulungan niya tayo magsalin ng wika at makakahanap tayo ng tao. Kagabi, hindi ako makatulog dahil sobrang excited ako. Ganon din ako. Hindi ko naman palaging ginagawa ito dahil mauubos ang pera ko. Pero excited akong tumulong sa pamilyang nangangailangan. Heto ang nangyari. Alam niya mga mura sa Ingles. 8,000 dong ang gastos para mabuhay dito kada buwan, pero magbibigay tayo ng 10 milyon. Halos 1 taon, libre na agad. Grabe! Nakakita tayo ng pamilya na maraming bata, kaya lumapit ako para bumate at bigla itong nangyari. Nagkaroon ng parang away pero di ko alam ang dahilan. Pagkatapos, may nakita kaming matandang babaeng mabait at nangangailangan. Pagkatapos ko siya makausap at makilala, sigurado akong siya ang dapat tulungan. Sa paglalakad-lakad, siya talaga ang napili kong tulungan. Ngayon, tutulungan namin ang baryo at bibigyan ng bigas at pagkain. Kaya, pumunta ako sa palengke para subukang makakuha ng maraming pagkain at karne hanggat maaari para sana matulungan ko sila sa kahit anong paraan at magkaroon sila ng masarap na pagkain at malinis na tubig na maiinom.
Sandali, sabi niya siya na magdadala nito sa baryo. Bigyan natin siya ng tip para roon. Para sa'yo ito. Ooh. Hindi. Salamat. Gustong gusto ko ang larong ito. Hindi ko kaya. Sabi niya, pwede mo itong ibigay sa matandang babae. Ang matandang babae? Pasalamat siya sa ginawa mo ngayon. Salamat. Mahirap magbigay ng pera dito. Sa Vietnam, ganito ang gym. Bubuhat ka ng galon ng tubig. Pero mabilis din akong napagod. Ayos, siguro kung makukunan kita ng video habang binubuhat mo to. Oo, ganun lang. Sa tingin ko, hindi yun makakadagdag sa kwento. Hindi, sa tingin ko makakadagdag yun. Parang pinapakita lang nating magkakampi tayo. Sige, Kaya nagkunwari ako na kumukuha ako ng magagandang cinematic na kuha kay Dredge habang nagdadala ng tubig. Parang hindi mo naman talaga ako bini-video. Akala ko gagawa ka ng cinematic shots habang naglalakad ako may dalang tubig. Dumating na ang oras para sorpresahin ang barya ng pagkain, tubig, at ibigay ang sukli sa matandang babae na kailangan ng pera para sa bayarin sa ospital. Sa totoo lang, di ko malilimutan ang karanasang ito. At gusto ko ring tulungan ang iba pang mga tao na nakatira doon para sana mapasaya ko rin sila. Masaya ang lahat, lalo na ang mga bata. May pagkain ang lahat. Mga kaibigan, kung umabot ito ng 100,000 likes, mamimigay ako ng 100 milyon.